Okay, Ay, go. magtungo naman po tayo sa ating para ma-introduce natin ang ating guest speaker kasi so excited po already Oo, because ako rin. he is a very successful in DXN actually. So, Yes, partner, partner. Yes, ano bang pagchichismisan alam muna mo? natin ang background ng ating guest speaker. Okay. Mhm. Okay, partner, yes. Kasi alam mo, partner, ang ating guest Yeah, speaker tonight is from okay. Bicol region. Wow, same Oh, region with okay. my husband pala siya. And Okay. naging employee siya sa isang drugstore dati sa Naga City. O di bawat a humble Wow, beginning meron ang tama. ating guest speaker today. Right? Ganun ba, partner? Alam mo, partner, bongga ang speaker natin ngayon ha, kasi nag-migrate siya sa Spain and Barcelona, Mhm. partner. Hmm. At before siya mag-migrate in Spain, alam mo ba na siya ay Hmm. Star Ruby na sa DXN? Wow, ang galing naman pala, partner. Pero alam mo, partner, Mhm. our speaker also make his own self-study marketing in DXN. Mhm. At alam mo, partner, Oh. nag-create ng online tools at nag-duplicate sa kanyang mga business partners. Ang galing niya, Wow! no? Ang Yes. galing! Ang galing naman ng Hmm. speaker natin, partner Noel. Correct Kaya ka dyan. he is so successful to Yes, spread his correct. network over 60 countries and Wow. still counting. Wow! Oo. Okay. Diba? So wow talaga. Okay, yes, partner. Before marami tayong machichika sa ating guest for today, welcome muna natin ang ating guest speaker. Okay, so let's Yeah. welcome our guest speaker for today. Okay, now, ladies and gentlemen, let's welcome with more likes and love emoji our executive star diamond, Mr. Mark Cypress Tacorda, all the way from Spain, Barcelona. Hula, Yay! hula, hula. Hula, buenos Yay! dias. Buenos dias sa lahat, mga kababayan, mga partner. Buenos dias, sir. Hi, partner Mark. Welcome to our Filipino live streaming tonight. Diyos Thank you very much. mabalot. Thank you, thank you, thank you. Sir, sa pag-accept mo ng guesting dito sa aming programa, kumusta po ang buhay-buhay natin ngayon dyan sa Spain? Dito, ano pa rin, medyo may mga kailangan pa rin sundin, pero kahit pa paano, maganda naman. Nakakausad naman yung ating negosyo, no? Maganda. Mm-hmm. Wow, thanks Yes. God for that. Okay, despite naman po ng, syempre, pandemic, ano po, kumusta naman po ngayon ang PXN business nyo dyan? Alam mo partner, yan yung magandang tanong, no? Thank you very much. Kasi yan yung pag-uusapan natin dahil kahit lockdown sa ating mga partner, huwag kayong mag-alala dahil meron tayong mga live stream na ganito na pwede nating ma-apply sa ating business kahit nasa bahay ka, makakapag-invite ka at yun yung ituturo ko ngayong hapon mga partner. Okay. Thank you, Okay. sir. Partner Mark, buenos dias again to you. Kumusta ang pandemic natin dyan? Kasi kami dito sa Malaysia is nasa phase 1 at phase 2 kami so starting for business. So I think kumusta naman dyan sa Spain ang ano natin, ang about our pandemic po dyan? Medyo partner, medyo maluwag na rin. Pero pag lumalabas ka, kailangan ka pa rin. Kailangan may mga equipment ka, may mask ka, no? Magtaway-taway ka sa mga tao para hindi ka matsambahan ba.
Okay. Ang galing din ni partner tingnan mo, partner Melly, very pink siya. Very colorful po siya. Okay, talking Oo. about virus, partner Melly ha. Alam mo daw, si partner Mark, ang bilis daw nitong kumalat ang network nito sa DXN. Totoo ba yun, partner Mark? Yes, totoo po. At 'yon ang papakita, 'yon ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Wow, ang Wow. galing naman. At alam mo, partner Melly, may nagchismis din. Si partner Mark, Ano yan? Ano yan? apply niya daw si Kwan, si Sir Senior Crown Diamond, Irap Estrada. Wow! Wow. Really? Our ex-president in Yes! Philippines? Yes, partner. Talagang Yes. minsan. Upline erap. Apply Okay. Arab Siya, talaga? yeah, oo. Pero hindi yung ex-president natin po yan. Kapangalan. Okay. Kapangalan. Yes, kapangalan po. Okay po. So, okay, bago maubos ang tsikahan natin, we would like to give you the floor, partner Mark, for your presentation. So, we would like to ask our viewers to get your pen at mga notebook nyo and take down notes sa mga importanteng mga bagay that our speaker is going to discuss today. So, once again, partner Mark Cepres Tacorda, the floor is yours. Okay. Yes. Okay, good morning. Good morning sa lahat, sa ating mga business partner all over the world, no? So, good morning. At panoorin natin itong ating live webinar ngayon hanggang sa huli, no? Hanggang sa dulo dahil marami tayong matutunan ngayon sa oras po na ito. At ituturo ko po yung paano tayo mag-business online. Yung tipong kahit nasa bahay ka lang ay magagawa mo pong makapag-invite, makapag-build ng iyong network organization. Pero bago ang lahat niyan, ay salamat po sa DXN Malaysia sa pagkakataon na ito na binigyan ako ng opportunity para makapag-discuss at maibigay ko din yung aking skills in terms of internet marketing, online marketing, no? Thank you very much din sa ating mga bisita, sa mga Crown Diamond, Crown Ambassador, Star Diamond, Star Agent, and all over DXN distributor around the world. So thank you very much. And now, thank you din sa ating dalawang magandang host sa hapon na ito, no? So pero bago tayo dumako doon sa pinaka-topic ko po, no? So kailangan makilala nyo at bakit kailangan nyo makinig sa akin sa hapon po na ito, no? So I will show you mga partner kung sino ba talaga si Mark at paano ako napunta sa DXN, no? So bigyan ko kayo ng short background, mabilisan lang ito po, no? Okay, so ito po yung aking journey sa DXN. Bago ako napunta sa DXN, ang nakikita nyo po ay isang picture, mga picture po yan nung ako po ay nasa probinsya, no? Ako po ay nakatira sa isang church which is ako po ay self-supporting student, no? So, nag-aaral at the same time nagtatrabaho noong araw. At yan po yung aking tirahan, no? Isang simbahan na kung saan dyan ako natuto tumayo sa sariling paa, no? And then yan ang itsura niyan. So, mabilisan lang to, no? Para may idea po ang lahat nating manonood. Then, napunta naman ako sa Sangay 2000. Yan po ang tirahan ko noon. So then 2007 ay napunta po tayo sa sa Saudi, no? Nagtrabaho po ako bilang OFW sa Saudi Arabia. 3 years po ako doon mga partner, no? And then hindi na ako nag-recontract kasi nung naintindihan ko yung DXN, sabi ko gagawin ko DXN. I was resigned. That was 2010, magdi-December noon, umuwi na po ako ng Pilipinas. Okay? And then 2012 ang nangyari ay pinetition po ako ng aking may bahay, kaya nung December o November ata yon, so nag-attend ako ng anniversary DXN Philippines anniversary kasi December nag-flight na po ako noon, no? Yun nakikita yung picture. And then pagdating ko dito nung 2013, pinakilala ko yung DXN natin dito sa Spain, nasa Barcelona na po ako niyan. Yung picture po na ito, no? And then I've been there in DXN Spain, Madrid. Napuntahan po natin yung opisina sa Madrid.
Ang nakikita nyong picture ay yan yung old DXN Spain office. Pero po ngayon, ito na po ang opisina natin sa Spain, sa Madrid po, no? So ang ganda, ang laki ng ating DXN Spain. So ang daming mga networking dito sa Spain may mga networking, pero ang sad to say ay wala po silang mga opisina, mga illegal po yung kanilang ginagawa kasi hindi sila authorized o lisensyado para mag-network. Pero ang DXN natin kalat po sa buong mundo, 200 countries worldwide. Yun po yung maganda, di ba? So now, mula noon, nung nag-DXN ako dito sa Spain, ay tuloy-tuloy na po. Every month, meron tayong mga gatherings. May mga seminar po tayo and nag-business tour din po tayo sa Italy para mag-conduct ng ating product, magpakilala ng product and business opportunity natin doon. And then tuloy-tuloy yon, walang humpay na training po. Okay? So, yung last training natin ay yung bago magpandemya. Nakita nyo ang mga picture, yan po yung ginagawa ng inyong lingkod ngayon, no? So, lagi tayong nasa training. Kaya napakahalaga po ng training, mga partner. Lalo na sa mga baguhan, no? Dapat meron kang mindset na training ka lang ng training. Huwag ka magsawa. Okay? So then, tuloy-tuloy na yan hanggang nakarating sa Bicol. May nakilala akong leader, si Partner Crisanto, ang Viral Team Bicol. Shout out pala sa mga Viral Team Bicol, kay Partner Rose Ann, Crisanto, lahat ng Viral Team. Ang dami nila. Hindi ko na maisa-isa sila, no? So, regard sa inyong lahat. And then, tuloy-tuloy na, lumaki ang ating grupo kung saan-saan na po umabot yung ating mga networks, no? All over the world po, meron tayong grupo. Okay? So far, noong July, para may idea kayo, ay maliit lang itong figure, pero 92 po ang na-invite ng grupo namin noong July. Ngayong August, as of today, 58 new distributors po yung ating na-generate. So, sa pangkalahatan, lahat ng viral team po, no? So, maliit lang yan, pero malaking tulong na po yan sa isang nagni-network na nasa bahay lamang. Tama ba? Now, so kung dati 50 plus, ngayon po ay nasa 70 plus po ang mga organization natin all over the world, no? Kung nakikita nyo. So, nasa 70 ang bansa na meron tayong network organization. So, napakaganda at epektibo yung ating ituturo ko ngayon. Tuturo ko sa inyo mga partner, no? Paano mag-close ng prospect online. Okay? So, kaya so far, kumalat po, no? Kumalat ang ating network organization all over the world. Kaya ito na po ang nangyari, 71 countries worldwide. Mga partner, ang tanong ko sa inyo, gusto nyo ba rin bang makapag-build ng network organization? Kung oo ang sagot mo, partner, para sa iyo ang training na ito. Para sa iyo makinig ka at mag-comment ka dyan ng yes kung gusto mo rin matuto paano ba talaga mag-close ng sales nang hindi ka nahihirapan. Okay? Now, let's go to our main topic, no, mga partner. Kilala nyo na kung sino si Partner Mark. Let's proceed sa ating pinaka-topic. So, ang pinaka-topic natin ngayon, partner, ay prospecting online and how to close deal. Paano ka makakapag-close ng deal kahit nasa ka, no? Yan ang pinakamagandang topic. Yan ang skills na mamaster mo yung skills na ito. Yung skills na ito ay yung prospecting, closing sales, and presenting, no? Maraming skills na kailangan nating matutunan. Pero meron akong ipapakita at ituturo sa inyo mamaya. Pero bago ang lahat, mga partner, sino ang gusto ng kwento? Gusto nyo ba ng kwento? Sige nga. Sige lang, comment lang kayo. Yes. Sabihin mo dyan kung yes. Okay? So, meron akong kwento, no, mga partner? So, mabilisan lang. May kwento akong maganda. Nakakapulutan natin ng aral sa buhay. So, gusto nyo ba ng kwento? Sige nga, mag-comment ka dyan ng yes kung oo. So, tungkol ito sa isang lalaki na naglalakad sa kagubatan. Nang may nakita siyang isang magtutruso na pagod at hirap na hirap sa pagputol ng isang puno. Napapamura sa hirap ang magtutruso habang pinuputol yung puno. No? Pagod na siya, halos mapamura na yung magtutruso. Bakit? Bakit kaya, no? So, tinanong ng lalaki yung magtutruso. Sabi ng lalaki, anong problema, kaibigan? Sabi naman ng magtutruso, mapurol ang lagari ko.
at hindi ko maputol ng maayos ang puno na to. Sabi ng lalaki, bakit hindi mo hasain ang lagari mo? Sabi ng lalaki. Sabi naman na magtutruso, mahihinto kasi ako eh. Mahihinto kasi ang pagpuputol ko ng puno kapag ginawa ko yon. Sagot ng magtutruso. No? Sabi ng lalaki, pero kung hahasain mo ang lagari mo, mas magiging mabilis at mas madali ang pagputol mo ng punong kahoy na yan. Sabi na magtutruso, pero wala kasi akong panahon huminto eh. Ang sagot ng magtutruso habang mas lalong napapagod sa ginagawa niyang paglalagari. Okay? So napailing na lang ang lalaki at iniwan ng mag-isa ang magtutruso. Kabayan, partner, alam mo ba ang maraming networker ngayon ang kagaya na magtutruso? Partner, ikaw ba ay kagaya na magtutruso? Okay? Ikaw ba ay ganon? Kahit na nahihirapan, wala pa ding resulta. Kasi, tuloy-tuloy pa din sila ng hataw. Hataw ng hataw kahit hindi pa inaaral yung mga tamang skills. Kabayan, partner, sa oras na ito, sa hapong ito, pag-uusapan natin at ituturo ko yung pinaka mga skills bilang isang network marketer o network, nagni-network, nagdi-direct selling, yun yung matutunan mo ngayon. Kaya, kung gusto mong matutunan, manood ka hanggang sa huli ng video na ito at may bonus ako mamaya ibibigay sa lahat ng mag-stay sa ating training ngayon. Gusto niyo ba ng bonus? Sino ang gusto ng bonus? Sige nga, mag-comment ka dyan ng yes. Sabi, okay, imbis na maglaan muna ang ibang mga networker kasi ng panahon para hasain ang sarili nila para mas maging effective at efficient sila sa ginagawa nila, ikaw, partner, nahasa mo na ba ang lagari mo? Nahasa mo na ba yung strategies mo? Ang mga knowledge mo para sa business na ito, nahasa mo na ba? Kung hindi pa, this is the time para maghasa tayong lahat ng ating mga skills. Okay? Okay. So now, I hope na nandyan kayo at yes, sabi, marami akong nakikita nag-yes. Okay, that's good. Huwag ka sana, partner, matulad sa pagkakamali ng karamihan doon. Huminto ka muna saglit at hasain ang sarili mo, sharpen your saw, and become more effective. Kahit ang pagtatrabaho sa Big Mac para magprito ng hamburger ay kailangan ng tama at sapat na trainings. Agree ba? Yes, agree tayo dyan, no? Bakit hindi ka mag-invest ng panahon para mag-aral ng mga tamang at effective na skills at mga strategies para sa career natin sa MLM business natin? Partner, kung gusto mong maging successful sa negosyo mo, gusto mo bang maging successful? Kung yes, always take time to sharpen your saw. Alright? So, ang tanong siguro ninyo ngayon mga partner, ang tanong mo siguro ngayon, Mark, what skills do I need to learn for direct selling? Right? Yan siguro ang tanong ng karamihan. Tama ba? Good news dahil bibigyan natin ng kasagutan yan mga partner. So merong 60 steps in selling process mga partner. Tandaan nyo itong 6 tips. 6 steps na ito. Okay? Prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up, and training. Yan po yung mga kailangang maintindihan at matutunan natin in terms of direct selling mga partner. Kaya kung gusto mong matuto, mag-enjoy ka dyan, magkape ka dyan habang nanonood ka partner. So prospecting is the process of identifying or qualifying people to see if they are right for our products or business opportunity. That is the prospecting. Okay? Partner, ano ba ang importante? Ano ba ang valuable asset in the business or in direct selling? Ano ba? Oras ba o pera? Sige nga, sagot. Oras ba o pera? Sige nga. Both of them are important mga partner. Pero ang pinakamahalaga in terms of our MLM business is our network organization. So kailangan mapadami mo, may skills, may kakayahan kang magpadami ng iyong organization, mag-duplicate partner. Okay po? So ang pinaka-importante ay network, Kailangan mag-build ka ng network partner. At yun yung pag-uusapan natin.
yan yung matutunan natin dito sa ating training. So, prospecting and closing sales, merong mahalaga na skills na kailangan nating matutunan. Pero bago natin pag-usapan yung mga important skills na yun, mga partner, no? Gusto ko muna mag-imagine tayong lahat. Sino ang marunong mag-imagine? Mag-imagine. Sige nga, marunong ba tayo mag-imagine? I know, lahat tayo marunong, no? So imagine, partner, assuming nag-apply ka ng trabaho sa Big Mac, nag-apply ka sa Big Mac, pero ang sitwasyon mo ay ganito. Wala kang kahit anong alam sa pagluluto. Hindi ka pa nakakapagprito kahit isang beses. Hindi mo pa nagagawang magluto kahit kailan sa buhay mo. Yan yung assuming natin, no? Kapag inutusan ka ba ng manager mo na pumunta sa kusina para magluto ng burger patty, magagawa mo kaya tama yung trabaho na pinapagawa sa'yo? Yan ang burger patty, no? Alam mo kaya kung kailan babalik na rin yung piniprito mo? Malalaman mo kaya kung luto na o hindi pa yung burger patty? Huwag ka mag-alala, partner, hindi yan yung pag-usapan natin about burger. So assuming lang na inutusan ka magluto, tapos wala kang alam sa pagluluto. Sa palagay mo, magagawa mo kaya ng tama yung pagluluto? Malamang hindi. Kasi nga, wala ka pang kaalam-alam tungkol sa pagluluto. Sa madaling salita, wala kang knowledge para gawin ang task na inutos sa iyo, partner. Tama? Sa totoong buhay, kapag nagtrabaho sa Big Mac, halimbawa, may mga pagdadaanan ka muna mga training, partner. Bibigyan ka nila mga tamang training para magkaroon ka ng tamang knowledge. Correct? Kapag meron ka ng tamang knowledge, magkakaroon ka din ng tamang skills para magawa mo ng tama yung trabaho mo. Okay po? Yan ang kailangan mong ma-realize, partner, no? Training. Ganon din dito, partner, sa DXN natin. Ganon din sa network marketing natin. Kung gusto mong magawa ng tama ang negosyo mo, kailangan mong kailangan ng mga tamang training at kailangan matutunan yung mga tamang skills. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang, bago ka pa lang sa DXN network marketing o kahit matagal ka na sa direct selling natin. So kailangan mo pa rin mag-training, partner. So agree ba? Agree? Dahil kapag meron ka ng mga tamang skills na yon, ang magiging susi mo para ka maging successful sa DXN mo, partner. Skills ang importante natin sa atin. Okay? So, network marketing skills ay yung sorting. Kailangan ma-master mo yung pag-sort out. At yung pangalawa, kailangan malaman mo at ma-master mo or may idea ka how to handle objection, partner. Saka yung ating closing. Kailangan matutunan mo paano mag-sort, mag-handle o mag-handle ng objection ng kausap mo at mag-close. Paano ka mag-close ng iyong prospect, partner. Ang sorting ay pwede mong daanin o gamitin yung form method. Sino ba nakakaalam ng form method? Sige nga. Sino ba nakakaalam ng form method sa atin dito? Ang form methods ay ginagamit yan kahit sa anong negosyo. Pwedeng gamitin po yung form methods. Ang ibig sabihin niyan, ang FI family. Once you talk to your friends, to your colleagues, once na may makausap ka, mayroon kang gustong kausapin, always talk to your audience o to your prospect, start with the family. So, and para siyang normal approach, no? So, kailangan marunong ka magtanong, lalo na. And then, yung O, ang usapan nyo papunta sa occupation. So, inaalam mo, doon sa kausap mo, kung ano-ano ang kanyang buhay-buhay. Yan ang ibig sabihin niyan ng form. And then, hanggang malaman mo kung ano ang kanyang hobby. Ano ang tawag niyan, recreation, no, partner? Hanggang mapunta ka doon sa dulo, meron kang malinaw na mensahe or money. Baka ang problema niya money or health, no? So may malinaw ka ng message para doon sa kausap mo. Hindi ura-urada, bibigyan mo siya ng presentation, no? So use the form method para ma-sort out mo talaga yung kausap mo kung totoong prospect o hindi totoong prospect, no? Ayos ba? So prospecting skills number 1. So ang sorting kailangan ay malaman at matutunan mo, partner. So 'di ba sa bahay natin, meron tayong mga basurahan, merong basurahan para sa papel, para sa mga bote, organic at plastic. So parang ganon, no? Sorting ang tawag diyan. Now, bibigyan kita ng magandang analogy para mas maunawaan mo kung paano ba itong sorting na ito.
in terms of network marketing. Okay? So, sabihin natin na may nakita kang 3 mansanas na nakapatong sa lamesa mo. Nagugutom ka, kaya ang ginawa mo, kumuha ka ng kutsilyo para humiwa ng mansanas para kumain ng mansanas na iyon, no? So ganito itsura ng mansanas. So nakakita na ba tayo ng mansanas? Oo naman, no? So, yung unang mansanas na hiniwa mo, nakita mo ay bulok yung loob. Kaya hindi mo kinain, partner. Yung pangalawang mansanas na hiniwa mo naman, nakita mo sa loob may uod sa loob. Kaya hindi mo din kinain. Okay? Now, yung pangalawang mansanas, no? May uod siya, hindi mo kinain. Yung pangatlong mansanas na hiniwa mo, nakita mo na okay na okay. Hinog na at pwedeng kainin na. Yun yung kinain mo. Okay? So parang ganyan, meron kang 3 pagpipilian. So pwedeng ganito sa mga online marketing, so madalas itong ginagamit. So maraming makakapunta sa iyong promotion, prospect. Ang iba dyan magiging lead. Ang iba dyan magiging marketing qualified lead. Ang iba dyan magiging sales. Mako-convert into sales. Qualified sales mo sila. At yung iba dyan ay pinaka-opportunity para maging business partner at customer yung pinaka. Kung mapapansin mo, habang tumatagal, lumiliit, hindi porque marami kang nakausap, lahat yun sasali at bibili sa'yo. Hindi po. So, kukunti lang dyan ang bibili. Kailangan sa una pa lang ma-identify mo na kung prospect ba talaga siyang tunay na kailangan maging partner. Okay? So, parang ganon yung sorting. Pwede mo itong i-apply sa MLM business natin, kabayan, partner. Pwedeng sa simula, no? Malaman mo na kung sino lang ba talaga ang qualified doon sa mga prospect na kinakausap mo. Kailangan kasi na mas ilaan mo ang iyong oras at effort at pira mo doon sa mga qualified at interested na mga prospect partner. Napaka-importante na ma-master mo ang skills na to dahil kapag marunong kang mag-sorting, anong mangyayari? Hindi ka mag-aaksaya ng oras, effort at pera mo para lang kausapin yung mga hindi qualified na prospect. Mas makakapag-save ka ng valuable time at effort mo dahil ang kakausapin mo lang ay yung mga totoong gustong makinig ng business o product presentation mo at ng mga sasabihin mo. Mas less din ang rejection dahil masasala mo ng maigi ang mga madadala mo sa office natin o sa pa-meeting mo, partner. Okay? Are we learning? Partner, sino ang mas gusto mong kausapin? Yung mga taong walang ideya sa pupuntahan nyo? Negative at skeptical masyado? O yung qualified na, open-minded at may mga desire maging successful na prospect na interesadong malaman ang opportunity mo? Siyempre, yung mga interested na. So, para magawa mo yon, kailangan marunong ka mag-sort out, partner. So, una, know the reason why. Kailangan alam mo ang kanilang pain. Alam mo dapat ang pain nila, yung problema nila, yung pinagdadaanan nila. Alamin mo kung meron ba silang sapat o magandang reason why yung prospect na kinakausap mo o gusto mong prospectin, partner. Okay? Ito yung ilan sa mga kailangan mong malaman, partner, no? Malaman mong qualified yung taong kinakausap mo. Bakit nila kailangan ng additional income? Let's say, ang ino-offer mo sa prospect mo ay income o product. Okay? Depende. Bakit nila gusto maging successful? No? So, kailangan ma-identify natin yung partner. May problema ba silang gusto nilang masolusyonan? So, pag na-identify mo yon, mas madali na at mabilis na ang lahat. Bakit nila gustong magkaroon ng pagbabago at mas magandang buhay? So, kailangan masala mo ng maigi. Parang ganito. Halimbawa, opportunity ang topic. Question, example, partner. Ito yon. Pwede mong sabihin, bakit gusto mong magkaroon ng additional source of income? Pwede mo bang sabihin bakit gusto mong magkaroon ng home-based business? Pwede mo bang sabihin, bakit gusto mong magkaroon ng part-time income? So, pwedeng ganon. Ang pwede mong itanong doon sa kausap mo kung ang pinag-uusapan yung, let's say, business opportunity, no? Extra income. Ano yung reason bakit interesado ka na magkaroon ng additional income? So, kailangan inaalam at tinatanong mo talaga yung prospect natin, no? Lahat ng prospect na kinakausap natin, inaalam mo muna maigi kung meron ba silang maganda at sapat na reason why
doon. Kasi doon mo kasi malalaman kung qualified ba sila o hindi. Ano? Hindi sila mamomotivate kasi alam mo na, alam ko, ako sa akin, alam ko. Kung wala silang may bibigay na sapat na reason why, no? Hindi din sila mamomotivate na mag-take ng action. Malalaman ko 'yon, no? Hindi sila mamomotivate na mag-join. Hindi sila mamomotivate na maglabas ng pera. Okay? So, posible na ito yung isagot nila sa iyo, partner, kapag tinanong mo yun. Wala lang, sino ba naman ang ayaw ng extra income? Wala lang, gusto ko lang madagdagan yung kinikita ko. Wala lang, gusto ko lang kaya kumita. Walang sapat na reason why yun, mga partner. Kapag ganyan ang kausap mo, no, ang prospect mo, so hindi sila ang tamang tao para sa business mo. Ask another question, partner. Sabihin natin na kumikita ka na ng part-time income. Magkano ang gusto mong kitain on a monthly basis? So pwede mong tanungin ito, partner, no? Kapag kumikita ka na ng 30,000 na monthly income, ano yung pinakamalaking maitutulong nito para sa iyong pamilya? So yan yung mga right question, partner, tamang approach para masala natin yung prospect natin, no? Para hindi tayo maglabas na sales pussy, no? So sino ba naman ang gusto maging sales pussy? So, simpleng mga question pero useful, powerful itong mga partner, no? Para malaman kung qualified ang prospect natin. By using this simple question, magagawa mong ma-open up yung prospect mo na kinakausap mo, partner. Okay? Mga simple at basic question siya, mga partner, pero epektibo siya in terms of network marketing. You can use this question via chat, phone conversation, or face-to-face, table talk conversation. Pwede yon, partner, no? Pwede mo siyang i-apply. Kapag na-qualify mo na ang prospect mo, pwede ka na mag-move sa next step. At yon ang pag-introduce sa kanila ng opportunity natin, ng business opportunity natin, mga partner. Ito yung line or script, no? Manuscript, pwede mong gamitin or pwede mo siyang i-model or pwede mo siyang baguhin. Ang sinasabi ko dito, ang pinapakita ko ay idea lang. Susundan mo lang, imo-model mo lang, partner, para magkaroon ka ng idea. Pwede mo siyang baguhin, no? So, para sa iyong business opportunity, sa pinoprospect natin, sa mga pa-seminar. So, halimbawa, business, no? Kung may, sabihin mo, halimbawa, kaibigan, kung may ipapakita ako sa iyong paraan na pwede kang kumita ng 30,000 per month, working part-time, para, okay, gagamitin mo na yung reason why niya, di ba? Dapat, sabi ko nga kanina, nasala mo na interview mo na, at yung reason why na yun yung gagamitin mo dito para ma-close mo siya, ma-close mo yung sales o ma-prospect o mapasali mo siya. Gagamitin mo dito. Halimbawa, yung reason why gagamitin mo, no? Willing ka bang tingnan kung ano iyon? So, kung may maipapakita ko sa iyong paraan na pwede kang kumita ng 50,000 per month, working part-time, para doon sa reason why gagamitin mo, willing ka bang alamin kung ano ito? Okay? Kung may ipapakita ako sa iyong paraan na pwede kang kumita ng 10,000, 20,000 per month, working part-time, para magawa mong matulungan, ito na, ginagamit mo na yung reason why niya, para magawa mong matulungan ang asawa mo sa mga gastusin niyo sa bahay, willing ka bang tingnan kung ano ito? So, ibig sabihin, kapag naghindi, hindi ka na didiretso. Kapag oo, didiretso ka. So, ganun lang. Don't wasting time lang. Ibig sabihin, marunong ka na mag-sort out, marunong ka na magsala kapag ginawa mo ito. Hindi ka na mag-waste ng time, partner, no? So, isa pa, halimbawa, kung may ipapakita ko sa iyong paraan na pwede kang kumita ng 50,000 per month, working part-time, para magawa mong mapagtapos ang anak mo sa pag-aaral. Kasi ito yung reason why, no? Nag-aalala sila na sa pagpapaaral ng anak, sa paglaki nila, so nangangamba sila. So, ito yung pinaka-reason why, no? Willing ka bang alamin kung ano itong opportunity na ito? Okay, so ginagamit mo na dito, no? Sample, pwede mong gayahin, pwede mong i-model, partner, pag may kinakausap tayo. Okay, kapag tinanong mo kasi ito sa prospect natin, sa palagay mo, o sa tingin mo anong isasagot sa iyo ng prospect natin? Isasagot ba niya na hindi? Isasagot niya ba, wala akong time? Most likely, ang isasagot ng prospect mo, sige, willing akong tingnan kung ano yan. O kaya mukhang okay yan. Ano ba yan? Sige nga, makinig ako. So, yun ang pwedeng ibigay sa iyo. So, pag nagsabi siya ng ganon, positive, so that's the time na ilatag mo, ipakilala mo, ipakita mo yung opportunity. So, mostly kasi lahat ng networker, mostly,
ay nilalatagan muna natin, no? Nire-recruit muna natin. Lahat nire-recruit natin at tayong mapasali, mabintahan yung prospect natin. So which is wrong, no? So may tamang approach, kailangan malaman mo muna ano ang kanilang pain or problem. Una, positive at positibo ang mga isasagot nila sa iyo dahil sa una pa lang, alam mo na may maganda sila at sapat na reason why. Pangalawa, ay hindi dahil ginamit mo yung reason why niya doon sa invitation mo. Okay? So are we learning? Tama ba? Agree? Okay. Kung agree ka, yes, say yes. Now, setting appointment ay importante sa negosyo natin. Kapag tinanong mo sa prospect mo, sa palagay mo, kapag tinanong mo ito, no? O sa tingin mo, anong isasagot niya sa iyo? Take note. To set an appointment is not to make a sales. So sa pagsiset ng appointment mga partner, no, hindi ang goal mo ay makapagbenta. No, hindi ang goal mo ay makapag-recruit. So dapat makuha mo lang na pa-agree, mapa-yes, mapasagot mo, parang nanliligaw ka sa babae. Parang lalaki na nanliligaw sa babae na kailangan mapasagot niya ng oo. So pero bago mapasagot ng oo, 'di ba? Dumadaan muna doon sa sa pagkikilatisan, no? So wala munang usapan, wala munang direktahan. Okay, parang ganun din sa negosyo natin mga partner. So setting appointment. 3 steps of setting up appointment. Importante sa ating negosyo. Ask permission. Never talk unless given permission, no? So good morning, parang ganito. Good morning, Mark. Ito ba yung tamang oras para mag-usap tayo? So parang ganun, no? So pag meron kang gustong prospectin o gustong i-follow up, lalo na may gusto kang kausapin, so tatanungin mo muna siya. Okay? Pakiramdaman mo. Pag oo, okay, continue. Pag hindi, so stop ka. Huwag kang mag-abante. Okay? Establish rapport number 2. So kailangan ma-establish mo yung rapport, gagamitin mo dito, pwede mong gamitin yung sinabi ko kanina, yung 4 methods, no? Start family, no? Talking about family, or occupation, recreation, and the message. May message kang malinaw at the end of your conversation kasi naintindihan mo kung ano ang kalagayan ng prospect natin, mga partner. So parang ganito. Good morning, partner. Is this a good time for us to talk? Parang ganun, no? So hanggat maaari, gamitin mo yung KISS. I-apply mo yung keep it short and simple, mga partner. Okay po? Setting up appointment. Number 3, step number 3, choose an approach, no? Choose an approach. Direct approach, pwede kang magpili dito, partner. Yung direct approach, okay, paano yung direct approach? Okay, ito ay kung talagang alam, o kumbaga, already know the person. Kumbaga, magkakilala na tayo, magkakilala na kayo. So, parang ganito, hi Mark, I want to set up an appointment o a meeting with you to show you my business that will interest you. So, ibig sabihin, gagamitin mo ito kapag kakilala mo na. Direct approach. Okay? Yung isa pa, parang ganito. Hi Mark, I want to set a meeting with you to show you a business that can make you an additional or full-time income without quitting your job. No? Or kung product naman, so meron akong ipapakita sa yung produkto na makakatulong sa health problem mo. Kung kakilala mo na siya, no? Kung kakilala mo na siya. Okay po? So, ito yung number 2, complementary approach. Why you choose them for your product and business. Bakit mo sila gustong kausapin? Bakit sila ang pinag-prospect mo, partner? So, parang ganito ang flow ng usapan nyo. Hi, Mark. I know you are successful. No? I know you are successful, aggressive, and a go-getter. I have found business opportunity that you definitely would be interested in. Or product. Pwede mong, depende kung product, no? Then, ito yung number 3. So, 3.2, complementary approach. Halimbawa, hi Mark, hi kaibigan, hi kabayan, I know you are an expert in what you are doing. It is okay for me to set meeting with you to get your opinion on what I'm doing now. So lagi kang nagkukuha ng kanyang agreement, no? Nagtatanong ka muna palagi. So yun yung tamang approach para mas madali, no? Madali nating masala yung ating gustong maging business partner dito sa ating negosyo, no?
So third party approach, ito yung pinaka-effective way na ginagamit ko lagi. Parang ganito, "Hi Mark, do you know anyone of your friends who might be interested in becoming healthy, wealthy, at magkaroon ng time freedom at financial freedom?" So parang ganon, no? So pwede mong gamitin ito, partner, effective way. Okay? Sa pag-set ng appointment. Yung meron kang gustong prospectin, no? Meron kang gustong kausapin. Gusto mo siyang maging business partner. So yun po. Okay? O isa pa, ganito. "Hi Mark, do you know anyone of your friends who might be interested in starting their own home business?" So pwede yun, no? So yung mga nahuli, pwede ninyong i-replay yung ating video live training ngayon. Okay? So parang ganito, "Mark, are you free on weekday or weekend?" So ito yung paano mag-set ng appointment o pagkuha ng kanyang oras para epektibo ka at hindi ka magsayang ng oras. Parang ganito, "Hi Mark, are you free on weekday or weekend?" Sasabihin ng prospect mo, weekend. Okay? Pag sinabi niyang weekend, Friday o Saturday. Sabihin ng prospect mo, kausap mo, Saturday. Okay, sa umaga or sa hapon. Sasabihin niya, umaga. Sa umaga, 9 a.m. o 11 a.m. Sasabihin ng prospect mo, 9 a.m. Okay, ikaw naman, sasabihin mo, okay ba na tatawagan kita bago sa kaorasan para ma-remind ko sa iyo ang appointment natin? O tapos na, di ba? Hindi ka na magmukhang sales pussy. Ganun lang para ipapaliwanag mo yung product mo, yung business natin doon sa kaorasan. So ang kailangan mo matutunan, paano mo i-approach na ganito ang senaryo lagi. Pag laging ganito, marami kang mapapasali dahil masasala mo lang yung mga taong mag-a-agree at makikipag-appointment sa iyo. Okay po? So ganun ang ginagawa ko madalas pag may nag-message sa akin, "Hi Mark, paano ba sumali?" So sasalain ko muna. Hindi ibig sabihin na nagtanong siya, interested na siya. Paano ba bumili ng produkto? Hindi ibig sabihin na nagtanong siya, bibili agad. Hindi yan ganun, no? So kailangan marunong ka magtanong. Just ask a question. Sasabihin niya sa iyo dito, sure. Ibig sabihin, tapos na. May isa ka ng prospect. Di ba? Ganun kabilis paano mag-prospecting. Okay, presentation. Pag kaorasan na, dahil nandoon na kayo sa kaorasan, pwede ka na mag-present sa kanya kasi nag-agree na siya. Ibig sabihin, may power ka na magpaliwanag. No? Yung iba kasi madalas, nakasalubong lang, pinagpresentahan. Nakasabay lang sa boss, pinagpresentahan na. So, hindi mo talaga yan ma-recruit, partner. Hindi mo yan ma-invite sa negosyo natin. So, kailangan set appointment. Okay? Pwede ka maggamit ng brochure or ng kung anong tools na meron ka or yung website kung meron ka. Tandaan natin lagi ito, naririnig na natin lagi ito. Facts tells, but stories sell. Okay? So kaya kung ikaw ay gustong mag-promote, daanin mo sa pakwento. Mag-share ka ng experience mo and then makakabenta ka. Okay po. Huwag kang mag-direct approach sa social media. Testimonies, pwede mong gamitin yung mga testimonies. Ikwento mo yung story ng ating mga kababayan, partner na mga successful o kung health stories, gamitin mo partner sa pagpo-promote, no? Stories is better and more effective in fact, mga partner. Okay po? So, the next is sponsoring skills. Yung sponsoring skills sa atin, sa business natin, sa sponsoring skills, yung pag-handle. Kasi kahit positive yan, pag hindi mo na-handle yung mga tanong niya, hindi mo pa rin yun mapasali, partner. So, kailangan malaman mo paano mo i-handle yung mga tanong niya. So, ipapakita ko yung mga senaryo, no? How to handle the question and objection, partner. So, maraming common objection, no? Na mga kausap natin. Objection are actually one of the best buying signal from your prospect, which you can use to determine where your prospect is coming from in order for you to close the sales or to invite as a business partner. Okay? So kung gusto mo talagang ma-master ang pag-i-sponsor mga partner o pag-re-recruit, no, sa business natin, kailangan mong ma-master ang pag-handle ng objection. That's it. Dapat marunong ka mag-handle ng objection. So napakadaming networkers ang nag-fail dahil hindi nila alam kung paano mag-handle ng mga objections ng tama. Okay?
Wala nang mas lulupit pa sa mga objection o sa question na ito mga partner. Ito yung kapag baguhan ka pa lang, tapos tinanong sa'yo, ay talaga naman, mauutal ka partner at kakabahan ka. Ano yon? Ito yung madalas mong masasalubong. Magkano na ba ang kinikita mo dyan, Mark? Magkano na ba ang kinita mo dyan? So pag nasalubong mo ito, pwedeng ang pumasok sa isip mo nung kapag tinanong or kapag tinanong sa'yo ito, no? Naku, baka hindi ko mapasali to kasi hindi pa ako kumikita. Or naku, baka hindi ko pa mapasali to kasi maliit pa lang ang kinikita ko. So, pwedeng yon ang pumasok sa isip mo. Most people, kapag tinanong nila ang objection na to, no? Hindi naman talaga nila gustong malaman yung kinikita mo, yung eksaktong kinikita mo sa negosyo natin. Hindi yon, partner. Dahil ang talagang gusto nilang malaman ay kung totoo ba talaga yung business mo. Kung totoo ba talaga yung produkto mo. Totoo ba na may kumikita na sa company natin. Baka kasi masayang lang ang pera nila kapag sumali sila sa iyo. So yun yung nasa isipan nila. Hindi yung totoong ikaw talaga. No? Tandaan mo yan, partner, no? Sample, how to handle objection. Ito, mga senaryo, pero pwede mong, sabi ko nga, ulitin ko, gayahin, i-model, baguhin, pwede, no? Ito ay guide lamang para may idea ka sa pag-approach, sa pag-handle ng objection. So pag tinanong sa'yo, magkano na ba ang kinikita mo dyan, kaibigan? Sabihin mo, magkano ba ang gusto mong madinig para maging interesado ka, kabayan? Yan. Or, magkano bang gusto mong madinig para maging interesado kang tignan itong opportunity na ito? Pwede? Pwede ba yon? Okay, pwede mo yun gayahin, no? Or, magkano ba ang gusto mong madinig para ma-impress ka? So, okay? So, pag tinanong mo sa prospect mo ang tanong na ito, magbibigay siya ng figure. Tandaan mo, magbibigay siya ng amount. Hindi mahalaga kung hindi mo pa kinikita o kinikita yung amount na sasabihin ng prospect mo. Kailangan lang ay may mga alam kang success stories from our uplines, business partner sa ating DXN company. Gagamitin at ikikwento mo yung success story na yon sa prospect mo, partner. Parang ganito ang flow ng usapan. Mark, pag magkano ba ang kinikita mo dyan? O kumita ka na ba dyan? So ang sagot mo, magkano ba kabayan ang gusto mong madinig para maging interesado kang tingnan ng maigi itong business ko? Sasabihin sa'yo ng prospect mo, 30,000. Okay? Kung kinita mo na o kinikita mo na yung sinabi niyang figures, sabihin mo lang, great, yan na ang kinikita ko. Gusto mo bang ituro ko sa'yo kung ano ang ginawa ko para kitain yung ganun na income? Kung kinikita mo na, no? Kung yan na ang monthly bonus mo. Kung hindi mo pa kinikita yung figures na sinabi niya, no? Ikwento mo muna ang maikling kwento. O maikling story, gamitin mo yung story, success story ng upline natin. Yun ang ikwento mo. Okay po? Kung willing ka di tapos, sa dulo, pagtapos ng short story background ng upline natin, sa dulo, kabayan, willing ka bang aralin at gawin yung ginawa? Possible din na kitain mo yung income na kinikita niya. Willing ka bang matutunan iyon? So, kung mapapansin mo, laging manggagaling sa prospect natin yung desisyon. Kaya laging ganun ang ginagawa natin, no? So, ganun lagi. Manggagaling sa kanya ang desisyon. Sasabihin niya sa iyo, so that's the time na latagan mo na. Okay? That's the time na turuan mo na. Di ba? Napakadali. Okay, good. Ito yung una mong gagawin. Okay. Register na. Ibig sabihin, invited o ibig sabihin, member mo na siya. Ganun lang po yun, no? So, di ba? Ang bilis. Sinabi mo dito sa last time, posible din nakitain. Ibig sabihin, hindi ka naggagarante, nakikita siya ng the same amount. Magdedepende pa din kasi ang aksyon niya at magiging resulta niya sa aksyon niya, no? So, depende sa aksyon niya yon. So, objection number 2, kailangan prepared ka pag sinabihan ka, uy, scam yan. Uy, alam ko na yan. Ay, pyramiding yan. Katulad yung nakita ko, pyramiding. Pyramiding ba yan, Mark? Di ba? Maraming paraan para sagutin yung objection na ito. Okay? Pero ito yung una at nakakatuwang paraan para sagutin. Yung parang enjoy mo sagutin ang objection kapag tinanong to sa'yo ng pinoprospect mo. Okay? So, have fun answering objection. Unti-unti mong mabibuild ang self-confidence mo. Dadating din yung time hindi mo na madidinig ang mga objection na iyon, no? Parang ako, hindi ko na nadidinig yun. Parang ganito, pyramiding ba to?
Scam ba to? Anong ibig mong sabihin? Ito yung sagot mo. Yung mga illegal, sasabihin ng prospect mo, oo. Yung tipong nangangako, mag-invest ka lang, tapos dodoble na ang pera mo kahit wala kang gawin. Yung tipong mag-invest ka lang, tapos kikita ka na nang walang gagawin. Sasabihin ng prospect mo, oo. Sasabihin mo naman, yung mag-invest ka lang, tapos wala kang makukuha ang produkto, basta sabi nila, kikita ka na ng maraming pera. Laging sasabihin ng prospect mo, oo. Ganun ba ang hinahanap mo? Hindi. Okay, good. That's good dahil kabaliktaran ito noon. O, di ba? So, ganun lang pagsagot ng ganong approach o ganong objection. Okay po? Ganun mo lang siya i-handle. Teach him, tapos ituturo mo na ngayon yung ating company profile. Pwede mo nang idalhin yung story ng Dixon, paano nag-start ang Dixon. Ito na yung ituturo mo. Kasi kabaliktaran ito noong mga sinabi niya. Yung kanyang objection. Okay po? Okay. Pero halos parang nasabi mo na yon, di ba? Kasi isi-share mo na dito yung DXN company, lahat ng alam mo sa business natin, you can share sa situation na ito. Okay po? Kapag nasalubong mo yan. Una, dahil hindi ka na nangangako. No, hindi ka nangangako na siguradong kikita sila kahit wala silang gagawin. Pangalawa, pinaalam mo na may kapalit yung investment nila na may makukuha silang produkto. Yan, di ba? May makukuha silang product kapag nag-join. Okay? Alam mo na yan. Ibig sabihin, meron silang package na kailangan makuha, may kapalit kung mag-i-invest din sila. Okay po? So, objection number 3, wala akong pera. Okay, dalawang klase ang prospect ang magsasabi ng ganitong klase ng objection. Yung isa, no? Yung isa, walang pera at yung isa naman ay yung mga nagpapalusot lang. Okay? So, 80% ng mga prospect mo ay nagsasabi ng ganitong objection ay nagpapalusot lang. Pwede rin na ma-invite, pero na lang kung ang invite natin dito ay yung mga yung mga talagang pulubi ba. So, sorry sa terminology. Yung mga nasa lansangan na walang homeless, di ba? Siguro hindi naman na tayo mag-invite ng ganun. So, unahin natin yung mga gusto nating katulad natin, no? So, subukan mong magpunta sa mga urban na lugar, no? Malalaki diyan ang mga TV, no? May mga pera yan, pero yung iba kasi mostly nagpapalusot yan mga partner. Pero ito yung pwede nating sabihin para malaman natin kung nagsasabi ba ng totoo yung kinakausap natin o nagpapalusot lang, no? Paano? Pag sinabi sa iyo na wala pa siyang pera, sabihin mo, pwede bang magtanong? Okay lang ba kung magtapatan tayo sa isa't isa? Sasabihin sa iyo niyan, oo. Ibig sabihin, kahit anong bagay pa yan, kapag gustong magawa ng paraan, kapag ayaw, makaka-imbento ng dahilan, mga partner. Madalas palusot itong objection na ito. This is an easy way out kasi mga partner. Madali siya. Madaling mag-way out, partner. Okay? Kaya laging ginagamit ito. Pero paano mo siya i-handle? Okay? So parang ganito yan. Ibig mo bang sabihin ay interesado ka sa business o sa product na to pero wala ka lang pera? Or sinabi mo lang na wala kang pera dahil mabait kang tao at ayaw mo kong ma-offend. Kaya hindi mo kaagad masabi na hindi ka interesado. Okay? So, pwedeng ito yung pwede mong gamitin na line. Okay po? Pag sinabi sa'yo wala siyang pera. Kapag sinabi nilang hindi sila interesado talaga, ito ang pwede mong sabihin. Walang problema, kaibigan. I understand you. Hindi naman kasi talaga lahat o hindi naman talaga para sa lahat ang business o na ito. Ang hinahanap ko lang ay yung mga interesadong matulungan ng opportunity namin na ito. So, pwedeng ganon. O you can ask for referral. Parang ganito. Mark, may kakilala ka bang gustong kumita ng additional 50,000 per month na additional income at pwedeng matulungan ng business namin na ito? So mag-ask ka na lang ng referral. Okay? Yun ang pwede mong gawin. Kapag sinabi nilang interesado talaga sila kaso wala talaga silang pera, ang kailangan mo lang gawin ay turuan sila kung paano mag-isip ng payaman o isip mayaman. Bakit? I-guide mo sila how to think like a rich person, mga partner. Kaya kasi nila nasabi na wala silang pera dahil meron pa silang poor mindset. Gusto nila yung business mo, pero hindi nila alam kung paano maging resourceful. Hindi nila alam kung paano makakagawa ng paraan para makapag-raise ng puhunan. Turuan mo sila kung paano mag-isip ng paraan, no? O mag-diskarte. Tuturuan natin sila, i-guide. Parang ganito. Naintindihan ko yung sitwasyon mo, kaibigan. Noong una, na nakita ko ang business na ito,
ganyan din yung sitwasyon ko at ganyan din yung sinabi ko, wala akong pera. Pero na-realize ko, kung wala akong gagawin na paraan at kung wala akong gagawing bago, wala ding magbabago. Okay? So, pwedeng yun ang gamitin natin. Okay po? So, siyempre, sasabihin niya, siyempre, hindi. Ano yung tatlong bagay na pwede mong gawin para makagawa ng paraan at para makapag-raise ng panimula? Yun, di ba? So, ang daming pwedeng sabihin about sa wala akong pera. Okay, halimbawa ito, kasi hindi ko maibigay. Prospect kasi hindi ko maibigay, hindi ko man lang mabili. Di ba? Pwede mong tanungin ito. Okay, ano natin. Next, yan. Pag-isipan ko muna. Okay, pag-isipan ko muna. Ang objection na ito, pag-isipan ko muna. Ikaw, pwede ba akong maging honest sa'yo? Oo naman. Nandito ka ngayon at nag-uusap tayo dahil may goals and dreams ka na gusto mong ma-achieve. O, gagamitin mo dito yung reason why niya. At meron kang problema na gusto mong masolve. Sabi mo, use yung reason why niya, yung pain, yung problem niya. Sabi mo, okay, reason why, ang pinakita ko sa yung solusyon, kaya tatanungin kita. And pinakita ko sa yung solusyon. Ano yung pag-iisipan mo, Mark? Parang ganun, no? Okay, or kapag hindi niya nasagot, ito sasabihin mo. To be honest, pwede mo sabihin sa akin kung pag-iisipan mo ba talaga ang pag-join dito. Karamihan kasi ng iba na nakakausap ko, sinasabi nilang nila yon, pero ang totoo, nahihiya lang sila na makapag-disappoint sa tao. Kaya pwede kang maging honest sa akin. Uli. At kung hindi naman, walang problema. Okay po? So, ganon. So, kikita ba ako dyan? Okay yan. So, yan. Pinagdaanan natin yan. And closing, di ba? Marunong ka na mag-handle, marunong ka na mag-sort, marunong ka na mag-handle. Tapos, papunta na sa closing. Paano mako-close talaga? Hindi ibig sabihin na positive na siya, close na siya. Hindi pa. Selling is easy if you know how to close the sales. Okay? So, selling is not about forcing or coercing. It's all about sharing what you believe, mga partner. Okay? Ito yung closing method na gusto kong i-share sa iyo. Sa closing method na ito, parang boss na boss ang dating mo dito, partner. So, paano ang flow? Pero kung matagal ka na sa business natin, no? So, this much better. Mas okay yon dahil ma-execute mo ng mas maganda at mas maayos ang method na ito, partner. I'm sure mataas ang level. Tataas ang level of confidence mo kapag ginamit mo ito. Pero do not underestimate ang method na ito dahil kahit simple ito, pero epektibo ito, mga partner, no? How to close the sales. Okay, ganito ang usapan. Base dito sa pinakita ko sa iyo, let's say, tapos na may presentation sa office o na-invite mo, nag-one-on-one kayo. Base dito sa pinakita ko sa iyo, magkano yung gusto mong kitain kada buwan, working part-time. Okay? How to close the sales. Kahit siguro 20,000 lang muna monthly. Okay? Okay, that's good. Mga ilang oras kada araw o linggo ang pwede mong ilaan sa business na ito para ma-achieve mo yung 20,000 per month na income. Mga 2 hours per day. Nice. Sabihin natin na kumikita ka na ng 20,000 monthly income working 2 days, working 2 hours per day. Ano yung pinakamalaking magiging benefit noon para sa iyo at sa family mo? Okay? So using this line, unti-unti nang kino-close ng prospect natin o prospect mo yung sarili niya. Siya na mismo ang magsasabi na ng pinakamalaking makukuha niya sa opportunity na ito natin. No? So powerful ito, mga partner. Effective at pwedeng gamitin kahit sa anong negosyo. May mga gusto ka pa bang mga itanong bago magsimula? Ano yung mga question na gusto mong masagot bago ka magsimula, bago tayo magsimula? Or bago ka magsimula sa business natin, may gusto ka pa bang malaman? So inaalam mo talaga, sinisure mo kung talagang naunawaan niya yung pinag-usapan niya. Okay po? Wala naman, o ibig sabihin, kung wala na, sounds to me that you are ready na mag-join. Mukhang handa ka na magsimula. Okay, umember mo na siya, di ba? So tapos na-invite mo na, na-recruit mo na, at least hindi ka sayang ng maraming oras kasi nasala mo siya. Okay po? So invite mo na yon. So congratulations na ang kasunod nun, mga Meli, okay. So before natin basahin ang mga comments ng ating mga viewers for today, so tanungin muna kita, partner Meli, what did you learn today? Natutunan natin kay Sir Mark, kay partner Mark. Yeah.
Actually, madami akong natutunan pero hindi ko naiisa-isahin. Naman. Ano? Sobra. Pero doon ako sa talagang bilang pag-uumpisa o kahit matagal ka na sa DXN, kailangan maging keep on learning ka. At especially doon Tama. sa pag-prospect mo, pagkuha ng prospect mo, at pakikipag-deal sa kanila sa mga possible objection at talaga namang maraming objection. And of course, doon sa pag-close ng deal. Pero yung isang bagay lang, yung fact tell, but stories tell. Important din yun. Yung mga, natin, yung mga personal nating story about experiencing the products. We can share it to them and from that, we can sell. Right? Tama. Ikaw, partner, Correct ka dyan. meron ka din Yeah. natutunan? Ako rin, partner, alam mo, partner Melly, the thing that I want kay Sir Mark, maganda yung kwento, yung tungkol sa magtutroso. It's very, very good example, di ba? Yung kailangan talaga natin yung skills kung paano tayo makapag-deal ng mga prospect natin. Kumbaga hindi lang kailangan natin na wag yung trabaho ng trabaho lang kung sino man yung natin. We need to see kung ano yung pwede nating i-psychologize natin yung mga natin, mga prospect natin. Kung ano yung magandang i-offer natin sa kanila. So yung partner, ang galing-galing po, ang galing-galing. Thank you again Sir Mark sa mga kwento na yan. Nalaman natin, 'di ba? Ang ganda-ganda. Ayos. Thank you po sa lahat ng mga Thank you po. at nakinig. Yes. Pero wag ka muna aalis, Sir Mark, kasi magtatanong pa kami sa iyo. Magbabasa muna tayo sa mga comments ng ating mga viewers for today. Baka may mga katanungan sila. Yes. No problem. Okay. Go on, partner Melly. Basahin mo? Yes. Okay. Sir Mark, eto po, from DXN Juvelin Dugayon. Ang galing. Yes. Thank you so much, Mark Tacordo, for sure. Maraming natutunan ng mga viewers natin today. We're looking forward to have you again here in the DXN Filipino live stream session. Wow, yes, we're expecting that, Sir Mark. Yes. Okay. So from Isabelita Mamawag, sabi niya, thank you, partner Mark. Ano yan? Ano nga yun? Open para sa bonus mo? Yung sabi niya. Ano po yun? Yung open para sa bonus mo. Pwedeng i-clear out po natin, Ma'am Isabelita, kung ano po yun. Anyway, pakibasa na lang, okay, partner Melly. Another one from Ma'am Clara Balmasida. Partner, ang natutunan ko ay dapat mahaba ang pasensya kung paano ma-convince ang mga negatives. Yes. Ay, akala ko dapat mahaba ang hair. Tama, Sir Mark, di ba? Yes. Patience, kumbaga. Yes. Okay. Ang sabi din Ma'am Araceli Benetes, sabi niya, bravo! Aplauso! Wow! Taga-Spain yata to. Okay, thank you, Ma'am Araceli. Member ko yan, member ko. Okay. Wow. Hi, Ma'am Araceli. Thank you so Okay. much, Okay, sabi niya ulit, madami kaming natutunan. I-apply ko na yan. Upline partner, Mark Tacorda. Thank you so much, sabi niya. Downline pala Okay, pakibasa ulit. Sabi naman ni Ma'am Florencia Baduyin, i-save ko tong presentation na to para aralin at mahasa pa more ang skills, how to deal with prospects. Yes, we will all save it. Tama ka dyan, partner. Okay. Okay, from Ma'am Lerma, sabi niya, sorting is very important para di na magsayang ng oras. Very informative, Sir Mark, sabi niya. Partner Mark daw. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. Very convincing ang ating, very convinced na ang ating. Nag-comment sa sarili niya. Yes, okay. Our very own speaker. Okay, pakibasa na lang, partner Melly, kung ano sinabi niya. Sino ba yan? Ng ating napaka matalino, very skilled
speaker Okay. today, Mark Corda. Salamat po sa Okay. mga nanonood. So far, ano-ano po ang mga natutunan at nagustuhan nyo, mga partners, sa pinag-usapan natin ngayon? Okay. Okay. Kayo na po yan. I-comment lang I-comment kayo. nyo na po lahat. Yes. Pero bago ang lahat, later on po, pwede po nating balikan ulit. Baka pwede rin, partner Mark, pakibasa na lang yung mga ibang point kung hindi po natin ma-cover up po ngayon. Okay. Yes. So, Pwede pa rin naulit masagot ulit mamaya. yung sinabi ni Ma'am Lerma. Sabi niya, sorting is very important. O, tama po. Kasi yung sorting kanina na sample po ni partner Mark is very, very informative po talaga. Okay. May mga... Okay! Wow! Here's Ma'am another one Beverly. again from Ma'am Beverly. Kapitbahay mo yata ito eh. From Spain din. Ito yung last natin. Kapitbahay. Ito yung last guest namin. Here also in the DXN Malaysia Filipino live streaming. Pakibasa na lang, partner Melly, kung ano ang sabi ni Ma'am Beverly. Ma'am Beverly said here, thank you, partner Mark. So expect sa marketing, recommended na mag-international lecturer at ang galing mo sa IT partner. Sana mag-aral ako sa computer skills mo. Bravo, Mr. Mark. Wow, yes. Bravo. Thank you so much, Ma'am Beverly. Yes. Yes, ma'am. Thank you so much, Ma'am Beverly po. Kayang-kaya. Yeah. Okay, from Miss Mayan Cabreros Pausal. Sabi niya naman, thank you, partner Mark Tacorda. Very informative talaga, galing. Yes. So parang puro pasasalamat lahat yung mga naririnig natin ngayon sa mga comments ng ating mga partners today. So it means they all satisfied. Yes, ito yata, Sir Crisanto Condino. Tama mo ba ito, partner Mark? Taga-Camsor. Yes. Wow na wow. Leader ko sa Bicol. Diamond sa Bicol. Watching from Goa, Camarinesor, Bicol, Philippines. Wow. Thank you so much, Sir Crisanto. Yes. Thank you po. Yes. So I think that's all po sa ating mga pa-shoutout, sa ating mga comments niyo po. Maraming salamat din po sa mga viewers natin at sobrang ang dami naming natutunan talaga, partner Mark, for today. Talagang nakaka-inlove ang brain mo talaga. But we're so thankful kasi at least nag-share ka ngayon kung ano man yung mga knowledge mo and skills mo din sa pagpo-prospecting, kung paano ba natin maaano yung mga objection na mga bagay na yan. Okay, so any mga messages mo po or pasasalamat, partner Mark, sa ating mga viewers for today? Mga message mo po? Masasabi ko lang sa ating mga business partner all over the world, no? So lagi ka lang mag-learn, no? Mag-attend ng mga training. Ang dami nating mga live webinar na nagkakandak every day. So lalo na yung ating DXN Malaysia ay lagi yan mayroong mga iba-ibang training module. So lagi tayo mag-attend. At kahit ano pang attend mo, pero kailangan mo pa rin mag-action. You need to do your action. Kapag walang action, kahit marami kang learning, wala din, useless. So, ibig sabihin, at the end of the day, nag-training ka ngayon, nakinig ka ngayon, pero pag hindi mo siya in-apply bukas, hindi mo siya, itong natutunan mo yan, pag hindi mo siya pinag-try sa mga kausap mo mamaya, may kausap kayo mamaya, sigurado yan, may po-prospecting kayo, i-apply mo yung mga paano mag-sort out, at unti-unti, parang madali na ang lahat. So, ibig sabihin, so tuloy-tuloy ka lang hanggang makuha mo yung tama para sa iyo ng mga tao, mga partner. So, continue. Lagi lang continue. Go on lang ng go on. Yes, thank you so much, Sir Mark. Yeah, thank you so much, partner Mark also. And I would like to add on also yung, kasi hindi naman po tayo mahihiyang magbenta rin ng ating mga products po. Kasi quality naman po di ba? Yung mga kape natin, mga supplements natin, ang dami-dami. At saka ngayon po is very relevant na ngayon yung mga ano natin. Kaya nga po ikaw, partner Mark, baka pwedeng maturuan mo kami sa mga Facebook fan page kung ano gagawin. Pero I watched you before kay partner Raya tayo sa Pilipinas. So thank you so much once again,
Partner Mark, again, sa mga natutunan po namin ngayon. Okay. Okay, Partner Melly? Yes, thank you so much po. I want to personally say thank you, Sir Mark, sa lahat ng binahagi mo sa amin. At ako po personally ay talagang maraming natutunan and I will apply it also myself and my team. Okay, thank you so much once again to our viewers here in DXN Malaysia Filipino live streaming. Yes. Okay, and we would like to call on our DXN Malaysia team, Filipino team, on our backstage. Okay, let's see who are them. Our ESSD, Jovelyn Dugayon. Hi po. Here, ma'am. Hi. Yes. Our ESD, Celestina Olaget. Hi, mother. Yes. Welcome. Yes. Our ESD, Ma'am Laura Bondok Agustin. Hi, ma'am. Yes. Another one. Our Star Diamond, Florencia Baduyin Guerrero. Hi, ma'am. Yes. Welcome. Our Star Diamond, Florencia Baduyin Guerrero. Yes. Okay. Oh, Sister Alvin. Alvin Alongo Liberato. Yes. Hi, Sir Alvin. Salamat. Welcome po, sir. Yes. Is there anything else? Thank you po. Hi, Sir Alvin. Hello po Salamat. sa lahat. Okay, so I think that's all. Okay. Thank you po. Hi, Sir Alvin. Salamat. Okay. Oh. Okay, so I think that's all. Okay. To all our viewers, sila po ang mga bumubuo ng ating Malaysia Filipino live streaming here in Malaysia. Thank you so much to you all, our wonderful Bye-bye. team. Bye-bye mga partner. Thank you so much. I think this is Partner Mark again. Hasta otro, hasta la vista. Buenos días a todos. Yeah, okay. Okay. So once again, thank you once again, Partner Mark, for we hope to see you again. Sana po is ma-invite ka namin ulit sa aming live streaming, katulad ng sinabi ni Partner Jovelyn. And thank you once again, Partner, kasi na-invite din yata si Partner Mark sa Pilipinas. Pero yung presentation niya ngayon is sa atin pa binigay, ha. Kaya very, very proud po kami dito sa Malaysia DXN live streaming. Okay, so once again, thank you to our viewers for today. And thank you DXN management for the love and support. Most especially, thank you once again to our DXN Malaysia and Filipino live streaming. We will invite you once again to our live streaming. Please keep on supporting po sa ating lahat. And on behalf of my co-host for today, Star Agent Melly Magaliano, thank you, partner. And your host, Jolie Noel Bulos, we hope to see you once again to our another live streaming session only here in DXN Malaysia, the home of DXN. Home of DXN. Thank you Thank so you. much. Thank you Thank po. you all. Who can consume and use DXN products? Since DXN products are natural health products, they are suitable for all categories of people, starting from infancy to old age and the sick.
Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.